Welcome sa isa na namang malalimang pagtatalakay. Ngayon, excited akong ibahagi sa inyo ang isang napakagandang piraso ng ating kultura. Pag-uusapan natin ang kaligtasan ng isang matandang tradisyon na literal na nakaukit sa balat ng ating mga ninuno. Hindi lang kasi ito basta sining isa itong buhay, humihinga at napakalalim na pamana na nagmula pa sa mga malamig na kabundukan ng Cordillera. Kaya handa na ba kayo? Okay, tara, himayin na natin to. Gusto kong ipikit nyo muna ng sandali ang mga mata nyo. Isipin nyo na nasa itaas kayo ng mga kabundukan ng Kalinga at naririnig nyo ito. Tap, tap, tap. Ganyan mismo ang ritmo ng kawayan. Ang bawat kumpas, hindi lang basta gumagawa ng tunog, naguukit ito ng isang malalim na kwento. Yan ang mismong mararanasan nyo kapag pinag-usapan natin ang sining ng Kalinga. Dito na tayo papasok sa unang bahagi, ang tinta ng kasaysayan. Kasi kailangan nating maunawaan na ang batok ay hindi lang talaga basta tinta sa balat, kundi ang mismong kaluluwa ng ating kasaysayan. Sa bawat guhit, sa bawat tundok, makikita mo na hindi ito ordinaryong dekorasyon lang. Ang batok ay ang sining ng Kalinga sa pag-uukit ng dangal at kagandahan sa balat. Mula sa pagiging isang eksklusibong lihim sa mga kabundukan, grabe, ang misteryo at ganda ng tradisyong ito ay kinikilala na ngayon sa buong mundo. At hindi lang siya abstract na linya ha, bawat disenyo may tiyak na kahulugan. May mga inuukit na alupihan na nagsisilbing proteksyon para sa mga naglalakbay. Mayroon ding balat ng sawa na sumisimbolo naman sa lakas at pag-iingat sa gitna ng labanan. Kaya hindi lang ito basta tattoo, isa itong napakatapang na pagmamalaki sa lahi natin. Ngayon, tingnan natin kung paano nabuo ito. Dito sa ating ikalawang bahagi, pinagmulan at sagradong simbolo. At perpektong ipinapakita nito ang magkabilang mukha ng tradisyon noong sinaunang panahon. Bago pa naging sikat ang batok sa mga turista, may napakasagrado itong pinagmulan. Para sa mga kalalakihan at mandirigma natin, simbolo ito ng ibayong katapangan. Bawat disenyo sa dibdib o braso nila, katumbas yan ng tagumpay nila sa pagtatanggol sa nayon. Bawat marka, patuloy na may nailigtas silang buhay o may napabagsak silang kalaban. Sa kabilang banda, para naman sa mga kababaihan, ang ibig sabihin nito ay kagandahan at kakayahan. Kapag ang isang babae ay may batok na, itinuturing siyang handa na sa pagbuo ng pamilya at kayang-kayang pasanin ang mga responsibilidad sa buhay. Ang ganda, di ba? Isang sining pero may dalawang napakabigat na kahulugan na nagpapakita ng balanse sa lipunan ng Kalinga noon. Pero bakit nga ba ganoon na lang kalaki ang pagpapahalaga nila rito? Kasi pinaniniwalaan ng ating mga ninuno na ang batok ang kaisa-isang kayamanan na madadala natin hanggang sa kabilang buhay. Wala kasing halaga ang ginto, pera o malalaking lupain kapag pumanaw na tayo. Pagdating ng araw ng paglisan, ang mga sagradong marka lang na ito sa balat ang magsisilbing resibo, ang patunay ng naging buhay at pagkatao mo. Itong magiging pagkakakilanlan nila sa mata ng mga ninunong nauna na sa kanila. Ito talaga yung totoong kayamanan para sa kanila. Alisin muna natin ang lahat ng modernong kagamitan na naiisip natin habang pumapasok tayo sa ikatlang bahagi, proseso, tinik at abo. Dito nyo makikita ang pagiging hilaw at tunay ng tradisyon. Kalimutan nyo na yung mga tattoo machine na nakikita nyo sa syudad dahil dito talagang likas na yaman lang na mula mismo sa kalikasan ng Cordillera ang ginagamit. Walang modernong makina rito, as in wala. Tatlo lang ang pangunahing sangkap nila. Una, uling o abo na kinukuha mismo sa lutuan nila sa kusina at hinahalo sa tubig para maging tinta. Ikalawa, isang matalim na tinik mula sa puno ng suha o kalamansi na nagsisilbing karayom. At ikatlo, isang matibay na piraso ng kawayan na siyang ginagamit bilang pamukpok. Ganyan lang kapayak, walang kuryente, walang pampamanhid. Pero ang tatlong ito na hinahataw ng mahigit 100 beses bawat minuto ay lumilika ng sining na hindi na mabubura kailanman. Kaya ang pinakamahalagang punto rito ay ito. Ang buong proseso ay sadyang masakit. Hindi siya parusa ha, ang sakit ay isang espiritual na tulay. Para sa mga taga-Kalinga, ang matinding hapti ng bawat pagtusok ng tinik na iyon ay kailangan para patibayin ang kanilang kalooban. Isa itong matinding pagsubok para sa isip at katawan. Sa bawat patak ng dugo at sa bawat kumpas ng kawayan, mas nagiging malalim ang koneksyon nila at direkta nilang nakakausap ang kanilang mga ninuno. Dumako na tayo sa ika-4 na bahagi, ang huling mambabatok. Dito na natin tatalakayin kung paano muntik nang mawala ng tuluyan ang napakagandang sining na ito.
Sa pagdaan ng panahon at sa pagpasok ng modernong relihiyon at kultura, dahan-dahang naglalaho ang batok. Pero bago natin kilalanin ang taong nagligtas sa tradisyong ito, kailangan muna nating intindihin ang bigat ng titulong mambabatok. Ito ang iginagalang na tradisyonal na maestro ng tattoo sa Kalinga. Hindi ito basta-basta pwedeng aralin ng kahit na sino lang. Isa itong mabigat na responsibilidad na eksklusibong ipinapasa lamang sa mga kadugo. Ito ay para maprotektahan ang kalingisan at kasagraduhan ng sining ng tribu. Ngayon, ang talagang nakakabilib dito ay kung paanong isang nag-iisang babae ang tumayong tagapag-alaga ng namamatay na kultura. Kilalanin natin si Apo Wang-od, ang pinakamatandang mambabatok mula sa Buskalan. Isipin nyo, mag-isa niyang binuhat ang misyon na panatilihing buhay ang sining na ito nung mga panahong unti-unti na itong nilalamon ng modernong mundo. At alam nyo ba, dati ang pagiging mambabatok ay para lang talaga sa mga kalalakihan, pero sinira ni Apo Wang-od ang nakasanayang iyon dahil wala na ngang magpapatuloy. Grabe yung dedikasyon niya. Ilang dekada mula nung teenager siya hanggang sa maging sentenaryo, patuloy siyang nag-ukit kahit nung mga panahong itinuturing na itong bawal o makaluma ng nakarami. At dahil sa kanyang walang kapantay na sakripisyo, muling nagningas ang apoy ng tradisyong ito. Yan mismo ang napakagandang pamana ni Apo Wang-od. Dahil sa kanya, libo-libong tao mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas at kahit pa sa buong mundo ang nagsimulang umakyat ng bundok, naglakad ng napakalayo para lang maranasan ang kanyang sining. Sa pamamagitan ng mismong mga kamay niya, ang batok ay hindi na lang nanatiling lihim ng mga taga-Kalinga. Naging isa itong pandaigdigang simbolo ng katatagan natin bilang mga Pilipino. Isa itong kultura na buong tapang na tumangging mamatay. At para sa ating huling bahagi, ikalimang bahagi, pag-ukit sa ating puso. Tingnan natin ang magandang kinabukasan ng tradisyong ito. Dahil sa pag-usbong muli ng sining na ito na pinasimulan ni Apo Wang-od, makikita natin ngayon na mayroon ng mga bagong henerasyon ng kabataang mambabatok. Ang kanyang mga apo sa tuhod na sina Grace at Elyang, kasama ng iba pang kababaihan sa Buskalan, ay buong pusong tinanggap na ang sulo. Sila na ngayon ang nagpapatuloy sa sining para hindi na talaga ito muling mangibig sa pagkawala. Kaya sana lagi nating tandaan, ang batok ay isang buhay na kasaysayan na dapat nating ipagmalaki ng sobra. Hindi lang siya basta astig na disenyo sa balat, di ba? Isa itong humihingang patunay ng ating pagka-Pilipino at ng tapang ng ating mga ninuno na dapat nating dalhin ng may taas noo kahit saan man tayo magpunta. Bilang pagtatapos sa ating pagtatalakay ngayon, iniiwan ko ang napakagandang katanungan ito. Sa panahon ngayon, ano ang disenyong nais mong iukit sa iyong sariling buhay na magpapakita ng tunay mong pagkatao at pamana? Pag-isipan nyo yan ng mabuti. Kung nag-enjoy kayo at may natutunan kayo sa ating pagsusuri na yon, i-comment na ang inyong mga naisip tungkol sa mayamang sining na ito. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe para sa marami pang makabuluhang kwento at pagtatalakay sa ating lahi. Hanggang sa muli, patuloy tayong matuto. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.